Magandang umaga po sa inyong lahat. Ikwento ko lang po yung may nagtanong po sa akin kung hindi raw po ba ako naiinip dito sa bahay kasi lagi po ako nag-iisa. Noong una po, kasi nagtatrabaho po ako sa spa. Tapos bigla po akong tumigil dahil marami na po akong nararamdaman na nagiging sakitin na po ako. Nakakabagot dito. Ginagawa ko na lang o gumagawa na lang ako ng mga bagay na pwede kong maging libangan. Gagaya na naghahanap ako ng mga punit na mga damit, i-repair lang na mga damit ko na hindi na ginagamit. Tahi ako ng tahi hanggang sa lumabo na nga ang mata ko. Tapos merong nag-aalok sa akin na lumabas naman daw ako. Naiisip ko rin naman yan na lumabas. Pero naiisip ko rin yung budget ko. Kasi ang binibigay lang sa akin, kailangan ko lang siyang pagkasyahin para sa mga susunod pa na padala o pagbibigay niya sa akin ng allowance ulit. Kaya mahirap din kasi yung nagigipit kasi pati kasi siya nagbabudget ang asawa ko. Bali, siguro na-curious sila nung ginagawa ko sa bahay. Ano daw ba yung mga libangan ko. Hindi ko kainipan ang pag-iisa. Tutusin, hindi pa ako nag-iisa. Kasama ko po ang presensya ng Diyos. Kapag bumabalik sa ala ko yung mga nakakapagpa-stress sa akin, naghahanap po ako ng babasahin o mga inspirational homily ng isang pare para po hindi po magtuloy-tuloy yung mga kalungkutan na nangyari sa buhay ko. Tapos naging inspirasyon ko po yun hanggang sa nagsusulat na po ako, hanggang sa gumagawa na rin po ako ng video. Tapos ginawan po ako ng anak ko ng TikTok. Doon po ako pinaka nag-exercise. Ngayon po, pinagkakakitaan ko na rin yung apps na yun. Bali, yun po kasi, ang purpose ko po doon, kaya po kung minto din at nanatili sa bahay, yung madalas namin pagtatalo ng asawa ko tuwing may okasyon. Hindi ako sumasama dahil may trabaho ako. Ang trabaho ko po kasi, mas kumikita kami kapag Sundays, holidays. Yun po ang wala siyang pasok. At mga panahon na yun, nangangamuhan siya, umuwi siya ng bahay. At hindi niya ako talaga dinadatnan dahil nasa trabaho ako. Dahil ang kasunduan namin, magtatrabaho. Aayusin ang trabaho para magtagal sa trabaho. Maraming beses namin pinagtalunan yung hindi ko pagsipot sa mga okasyon na pinupuntahan niya. Minsan napipilitan akong mag-absent para lang siya pagbigyan. Nagiging problema naman sa trabaho ko. Nagiging warning sa akin. Ako yung pinakamatanda sa trabaho. Ako ang hindi sumusunod sa patakaran, lalo na yung holiday. Maraming patakaran na sinaway ko. Kaya nag-decide na lang ako na umuwi. Para wala na kaming pagtalunan kasi masakit na sa tenga eh. Masakit na sa ulo. Nagsasawa na kasi akong kapapaliwanag na na paulit-ulit. Ayoko na ng ganon. Kung talagang nanaisin ko talaga na maging tahimik ang pagsasama namin, susunod na lang ako. Iiwan ko yung trabaho ko. Iiwan ko ang buhay ko sa pagtatrabaho. Ganun din ang mga anak ko. Kung nagtatrabaho ako, wala akong nalalaman sa mga naging problema nila. Wala akong nalalaman sa mga pinagdadaanan nila. Hanggang sa dumating yung panahon na isang okasyon yun anniversary ata namin mag-asawa yun. Tapos nagka-banding kaming mag-anak.
lumalalim ng lumalalim yung pag-uusap namin habang nalalasing sila. Kasi umiinom sila mga binata na sila. Lumalalim ng lumalalim. Hanggang sa na-pinpoint yung mga problema pala nila. Mga pinagdaanan pala nila. Doon ko lang nalaman na kung gaano kabigat para sa kanila ang mga naging problema nila. Hindi ko man lang sila nadamayan. Hindi ko man lang sila nasamahan. Nakakalungkot lang kasi sa sarili ko na hindi ko pala sila natutulungan. Akala ko kapag nagtrabaho ako, natutulungan ko yung asawa ko, natutulungan ko yung mga anak ko. Meron palang bahagi sa buhay ko na hindi ko naibigay sa kanila bilang ina, bilang mabuting asawa. Kaya kahit gaano ka tindi ang pagmamahal ko sa trabaho ko, umalis na lang ako para matutukan sila. Kasi may ang pagkakaintindi ko kasi, kailangan ka ng anak mo kapag maliit pa. Hindi pala totoo yun. Mas kailangan ka ng anak mo kapag malalaki na sila. Dahil puso at damdamin nila ang kailangan mong tulungan. Yun ang magiging dahilan ng paghina rin nila. Kaya kung ano man yung mga naging decision ko na hindi na naiintindihan ng mga naging kaibigan ko na kakilala sa akin, yun ay para sa pamilya ko. Iniwan ko yung trabaho ko. Sa bagay, hindi pa naman ganun katagal yun. 10 years. Iba-ibang kumpanya. Pero isang trabaho. Nagmamassage po ako. Sa una, pinanghinayangan ko. Mga ilang buwan. Pinanghinayangan. Pero habang nagtatagal, nakikita ko kung gaano kalaki ang papel ko para sa pamilya ko. Kung gaano kalaki ang naitutulong ko rin sa kanila kahit nasa bahay ako. Nakikita ko na masigla sila, hindi sila aburido, masaya ang asawa ko pag umuwi, naisasama niya ako kahit saan nagugustuhin niya na pinagkakasunduan din namin. Masaya ako noon nagtatrabaho, pero mas masaya ako na nagiging masaya ang pamilya ko dahil sa ginagawa ko para sa kanila. Na nandyan ang presence ko para sa kanila. Alam niyo, hindi lang kasi laging pagkita ng pera o laging pera ang nagpapasaya sa pamilya mo. Kailangan din ang panahon mo. Kailangan din ang simpatya mo. Kasi hindi sa lahat ng oras nagsasabi sila sa iyo ng problema. Kahit pa nga anak mo, nanggaling yan sa iyo. Pero alangan yan magsalita ng problema niya, lalo kung lalaki. Pero pag lagi ka niya nakikita sa bahay, lagi niya nakikita nakaabang ka sa mga kwento niya, nag-open sila. Para na nga kami magbarkada ng mga anak ko. Kaya, ganun kalaki ang magiging pundasyon ninyo. Tawag mong panghinayangan na nawalan ka ng trabaho, yung magandang kita, wag mong panghinayangan kasi mas lalo mong panghihinayangan ang mawala ng pamilya. Pamilya espiritual. Physical, nandyan sila, pero ang spiritual nila nasa malayo. Lagi natin ipagdadasal ang ating mga ginagawa para sa ating pamilya. Kung nagtatrabaho tayo at wala tayong choice, dahil tayo lang ang pwedeng kumayod, tayo lang ang pwedeng kumita para sa ikabubuti nila. Lagi natin ipagdasal na magkaroon tayo ng maayos na ugnayan sa ating pamilya. May buhay din tayong kasama sila. Lagi natin ipagdadasal ang mga nangyayari sa buhay natin kapag nahihirapan tayong balansehin ang oras natin para sa ating mga anak, sa ating pamilya at sa trabaho.
Lagi tayong humiling sa ating banal na espiritu, nagabayan tayo, bigyan tayo ng lakas. Lagi mong sabihin, Lord, tulungan mo ako kung anong gagawin ko para malaman ko kung paano ko bibigyan ng oras ang mga anak ko, bibigyan ng oras ang asawa ko. Tulungan mo po akong tanggapin lahat ng mga paggagawa mo sa akin, ang lahat ng kaloob mo. Pagka tunay sa puso mo ang mga sinabi mo, ang intensyon mo, tunay sa puso mo, bibigyan ka ng mga palatandaan, mga taong gagamitin ng Diyos para gabayan ka, pagsabihan ka, basahan ka ng salita ng Diyos. Lagi natin bigyan ng pag-aalay ng ating oras at ng ating buhay ang ating mahal sa buhay, dahil ipinagkatiwala sila sa atin ng ating Panginoon. Ipinagkatiwala sila sa atin ng ating Panginoong Diyos. Ang ating pamilya. Gandang umaga. Luke 9:24. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit, ang mawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay magkakamit ito. Pagninilay. Ang ating buhay ay kaloob ng Diyos, at ito ay dapat nating ibahagi sa mga taong ipinagkatiwala sa atin ng Diyos bilang tanda ng ating pagmamahal, pagsasabuhay, gumawa ng anumang kabutihan sa mga miyembro ng pamilya sa araw na ito.